Isang mapagpalang araw sa lahat ng ating mga tagapakinig. Sa pag-ikot ng mundo, nasasaksihan natin ang iba't ibang uri ng pag-ibig. Ngunit paano kung ang pag-ibig na inaakala mong sayo ay isa palang kasunduang kailangan mong tuparin? Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang kasal na isinulat sa papel, hindi sa mga bituin. Isang sumpaan na ang saksi ay ang yaman at kapangyarihan, hindi ang dalawang pusong nagmamahalan. Ating tunghayan ang isang pag-iibigang isinilang sa pagkukunwari at alamin kung ang isang kasunduang walang puso ay maari pa bang magkaroon ng tunay na tibok. Ito ang kasunduang walang puso. Mabigat ang gintong singsing sa daliri ni Castor, parang posas. Isang makintab na paalala ng kanyang pagkatalo. You may now kiss the bride. Ang mga salita ng pari ay parang ugong na lang sa kanyang pandinig. Ang lahat ng mata sa simbahan ay nakatuon sa kanila, naghihintay. Nakita niya ang pilit ng ngiti sa mga labi ng babaeng nasa harap niya ngayon, ang kanyang asawa. Amihan Reyes, ngayon ay Amihan Sarmiento na. Hindi man lang niya ito tinignan sa mata nang isinuot niya ang singsing. Ang tanging nakita niya mula sa gilid ng kanyang mga mata ay ang pagngiti ng kanyang ama, si Don Lino Sarmiento. Isang ngiti ng tagumpay, isang ngiting nagsasabing, "Panalo na naman ako, anak, wala kang magagawa." Dahan-dahan, itinaas ni Castor ang belo ng babae. Si Amihan, maputla ang mukha nito, simple. Halos hindi mo mapapansin sa gitna ng karamihan. Ngunit ngayon, siya ang sentro ng mundo ni Castor. Isang mundong hindi niya pinili. Idinikit niya ang kanyang mga labi sa labi nito. Isang halik na kasing lamig ng hangin sa madaling araw. Walang pagnanasa, walang pagmamahal, isang obligasyon, isang palabas para sa lahat ng taong naroroon. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, pumalakpak ang mga tao. Para kay Castor, ang tunog na yun ay parang tunog ng mga kadenang humihigpit sa kanyang mga kamay at paa. Ang reception ay isang malaking pagpapanggap. Ang mga bulaklak, ang marangyang pagkain, ang mga mamahaling champagne, lahat ay palamuti sa kanyang bilangguan. Bawat pagbati, bawat ngiti, bawat pagtaas ng kupita ay parang lason na unti-unting pumapatay sa kanyang kaluluwa. Iniwan niya si Amihan sa mesa nila, napapaligiran ng mga bisitang hindi naman nito kilala. Nakita niya itong nakatayo mag-isa, hawak ang kupita ng alak na hindi naman niya iniinom. Parang isang nawawalang anghel sa gitna ng isang maingay na kasiyahan. Ngunit walang awa o simpatya na namuo sa puso ni Castor. Para sa kanya, kasabwat din ito sa lahat ng nangyari. Isa sa mga pumirma sa kanyang sentensya. Nakahanap siya ng pagkakataon na makalayo. Nagtungo siya sa isang pasilyo na patungo sa hardin, malayo sa ingay at sa mga mapanuring mata ng mga tao. Hinanap niya ang kanyang ama. Nakita niya itong kausap ang ilang kasosyo sa negosyo. Tumatawa, nagmamayabang. Si Don Lino Sarmiento, ang hari sa kanyang sariling kaharian. Nang matapos ang pakikipag-usap nito, hinarang siya ni Castor. "Nakuha mo na ang gusto mo," sabi ni Castor. Ang bawat salita ay may bahid ng galit. Tumingin sa kanya si Don Lino, ang nangiti ay hindi pa rin nawawala. "Ito ang tama. Para sa kumpanya, Castor. Para sa pamilya natin." "Para sa pamilya? O para sa'yo?" Puno ng pangungutya ang boses ni Castor. "Binilan mo ako ng asawa, pa? Ginawa mo akong tau-tauhan mo sa harap ng lahat. Ginawa kitang responsable," mariing sagot ng ama. "Panahon na para mag-mature ka. Ang pag-aasawa kay Amihan ang magpapatatag sa alyansa natin sa mga Reyes. Kailangan natin to." "Hindi ko siya kailangan. Hindi ko kailangan ang kasal na to." Halos pasigaw na, sabi ni Castor. "Pero kailangan mo ang pamana mo." Malamig na tugon ni Don Lino, at sa isang iglap,
Nawala ang lahat ng lakas ni Castor. Iyon ang alas ng kanyang ama. Ang kanyang kinabukasan. Tuparin mo ang tungkulin mo bilang isang Sarmiento. Maging mabuting asawa ka kay Amihan. Maliwanag. Tinalikuran siya ng kanyang ama. Iniwan siyang nakatayo roon, nanginginig sa galit at kawalan ng pag-asa. Bumalik siya sa reception hall, ngunit hindi para samahan ang kanyang asawa. Dumiretso siya sa banyo, nilock ang pinto, at kinuha ang kanyang telepono. Nanginginig ang mga daliri niya habang hinahanap ang isang pangalan. Carla. Nagring ito ng 2 beses bago sinagot. Castor? Ang boses ni Carla ay puno ng pag-aalala. Kumusta ka na? Natapos na ba? Napapikit si Castor ng mariin. Ang boses lang ni Carla ang musika sa kanyang magulong mundo. Tapos na. Halos pabulong niyang sabi. I'm sorry, Trix. I'm so sorry. Shh, okay lang, sabi nito. Kahit alam ni Castor na hindi. Naiintindihan ko. Hindi ito okay, sabi ni Castor. Ang boses ay nagiging desperado. Pakinggan mo ako, Trix. Isang palabas lang to. Isang kontrata. Walang kahulugan ng kasal na to. Hintayin mo ako, Trix. Ikaw lang ang mahal ko. Babawiin kita. Iyon ang tanging pangako na kayang bigkasin ng kanyang puso. Isang pangako na magiging tanglaw niya sa madilim na daan na tatahakin niya. Nang gabing iyon, sa kanilang honeymoon suite, ang katahimikan ay mas mabigat pa kaysa sa pinakamaingay na sigaw. Si Amihan ay nakaupo sa gilid ng kama, nakayuko, pinaglalaruan ang mga daliri. Hindi pa rin nito tinatanggal ang kanyang trahe de boda. Hindi siya tinitignan ni Castor. Kumuha siya ng isang unan at isang makapal na kumot mula sa aparador. Walang salitang ibinato niya iyon sa paanan ni Amihan, sa malamig na sahig. Nag-angat ng tingin si Amihan. Ang mga mata ay puno ng pagkalito at sakit. Sa sahig ka matulog. Malamig na utos ni Castor. Ang boses ay walang anumang emosyon. Huwag kang umasang may mangyayari sa atin. Kahit kailan. Ang bawat umaga sa mansyon ng mga Sarmiento ay nagsisimula sa katahimikan. Isang katahimikang hindi nagbibigay kapayapaan, kundi isang katahimikang malamig at mabigat. Para kay Amihan, ang katahimikang yon ay ang tunog ng kanyang bagong buhay. Maaga siyang gumigising para ipaghanda ng almusal si Castor, sinangag, itlog, at ang paborito nitong longganisang lukban. Ang amoy ng kapeng barako ay nangingibabaw sa malawak na kusina. Inihahain niya ang lahat sa mahabang lamesa na sapat para sa 10 tao, ngunit 2 lang ang nakaupo at madalas 1 lang. Magandang umaga! Bati niya nang pumasok si Castor sa dining hall, bihis na sa kanyang business suit. Isang tipid na tango lang ang isinagot nito. Hindi man lang siya tiningnan. Dumiretso ito sa upuan sa kabilang dulo ng lamesa, kinuha ang dyaryo at nagsimulang magbasa habang umiinom ng kape. Pinilit ni Amihan na ngumiti. Kumain ka na. Paborito mo yan. Hindi ako mag-aalmusal. May meeting ako. Sagot ni Castor. Ang mga mata ay nakatutok pa rin sa binabasa. Ilang sandali pa, tumayo na ito, inayos ang kanyang necktie at walang paalam na umalis. Naiwan si Amihan sa hapagkainan, kasama ang pagkain na pinaghirapan niyang lutuin, kasama ang katahimikan. Ito ang naging takbo ng kanilang buhay sa loob ng ilang linggo. Sila ay 2 estranghero na nakatira sa iisang bubong, natutulog sa iisang silid, pero may matataas na pader na nakapagitan sa kanila. Mga pader na gawa sa sama ng loob, sa mga pangakong binitiwan sa iba, at sa mga lihim na itinatago niya sa kaibuturan ng kanyang puso. Pagkatapos niyang ligpitin ang pinagkainan, umakyat siya sa kanilang silid. Pumasok siya sa maluwag na banyo na gawa sa marmol at salamin. Sa harap ng salamin tiningnan niya ang kanyang sarili. Ang babaeng nakikita niya ay pahagod. May maitim na bilog
Sa ilalim ng kanyang mga mata, mula sa isang maliit na sisidlan na nakatago sa ilalim ng iba pa niyang gamit, kumuha siya ng 2 maliliit na tableta, isang puti, isang kulay rosas. Walang tubig, pilit niya itong nilunok. Napapikit siya habang nararamdaman ang pagdaan nito sa kanyang lalamunan. Ito ang kanyang pang-araw-araw na ritual, ang kanyang sumpa, ang kanyang pinakatatagong sekreto. 1 linggo pagkatapos ng kasal, nagpaalam siyang bibisita sa isang kaibigan. Ngunit ang totoo, dumiretso siya sa ospital para sa kanyang regular na check-up. Amihan! Bati ni Dr. Alcaraz, ang kanyang cardiologist sa loob ng maraming taon. Mabait ang doktor, ngunit may pag-aalala sa kanyang mga mata. Kamusta ang pakiramdam mo? Mabuti naman po, Doc. Pagsisinungaling niya. Tinitigan siya ng doktor na para bang nababasa nito ang lahat ng nasa isip niya. Ang puso mo, amihan, ay parang babasaging kristal. Alam mo yan. Ang huling biling ko sa'yo ay iwasan mo ang anumang uri ng stress. Kasama na dyan ang matinding emosyon, kalungkutan, galit. Tumango lang si amihan. Paano niya sasabihin sa doktor na ang buong buhay niya ngayon ay isang malaking stress? Na ang bawat araw ay isang pakikibaka para lang huminga ng maluwag? Sumusunod ka ba sa gamutan? Tanong ng doktor. Opo, mahina niyang sagot. Mabuti, dahil kung hindi, amihan, hindi maganda ang kahihinatnan. Mag-ingat ka, iha. Pakiusap. Ang mga salitang yon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan habang naglalakad siya pauwi. Pakiusap. Isang salitang madaling sabihin, pero napakahirap gawin. Pagdating niya sa bahay, narinig niya ang boses ni Castor mula sa study room. Bahagyang nakabukas ang pinto. Hindi niya sinasadyang makinig, ngunit narinig niya ang isang pangalan na laging sumasaksak sa kanyang puso. Carla. Oo. Oo, Trix. Ayos lang ako, sabi ni Castor sa kausap sa telepono. Ang boses niya ay malambing, puno ng pag-aalala. Isang boses na hindi pa naririnig ni amihan na ginamit nito para sa kanya. Huwag mo akong alalahanin. Gaya ng sabi ko sa'yo, trabaho lang to, isang kasunduan. Ako pa rin to, Trix, walang nagbago. Napatigil si amihan, napahawak siya sa kanyang dibdib, hindi dahil sa sakit ng kanyang puso, kundi dahil sa hapdi ng katotohanan. Alam niya mula pa sa simula. Pero iba pa rin pala kapag naririnig mo. Iba pa rin ang sakit. Para siyang isang multo sa sarili niyang pamamahay, isang anino sa buhay ng sarili niyang asawa. Dahan-dahan siyang tumalikod at naglakad palayo. Tinitiyak na hindi gagawa ng anumang ingay. Nang gabing iyon, hinintay niya si Castor. 11:00 na ng gabi nang dumating ito. Amoy alak. Hindi na naman ito naghapunan sa bahay. Pinanood niya itong maghubad ng Amerikana at walang salitang nahiga sa kabilang dulo ng napakalaking kama. Ilang minuto ang lumipas. Akala ni amihan ay tulog na ito nang bigla itong nagsalita. Nakatalikod pa rin sa kanya. Bukas, may business dinner. Kasama ang mga board members. Kailangan nandoon ka. Iyon lang. Isang utos. Hindi isang paanyaya. Sige, sagot niya. At muling bumalik ang katahimikan. Kinabukasan, habang nag-aayos siya sa kanilang silid, bigla siyang nakaramdam ng matinding pagkahilo. Ang kanyang paningin ay nanlabo. Napakapit siya sa pader para suportahan ang sarili. Ang tibok ng kanyang puso ay bumibilis, hindi regular. Huminga ka lang, amihan, bulong niya sa sarili. Lilipas din to, ngunit hindi, mas lalong lumalala. Ang sahig ay parang gumagalaw, ang mga kulay sa paligid ay naghahalo-halo. At bago pa niya matawag ang pangalan ng kahit sino, unti-unting dumilim ang lahat. Bumagsak siya sa sahig, walang malay. Nang magising siya, ilang minuto o marahil 1 oras na ang nakalipas. Dahan-dahan siyang bumangon
Ang ulo niya ay kumikirot. Nag-iisa pa rin siya. Walang nakakita, walang nakakaalam. Pero habang nakaupo siya sa sahig, may naramdaman siyang kakaiba. Hindi ito ang karaniwang paninikip ng dibdib o ang pagwawala ng kanyang pulso. Ito ay isang bagay na iba, isang pakiramdam na pamilyar, ngunit matagal na niyang hindi naramdaman. Ang huling beses na nahilo siya ng ganito, hindi dahil sa kanyang sakit sa puso. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa isang realisasyon na puno ng takot at pag-asa. Posible kaya? Kinabukasan, hindi mapakali si Amihan. Ang pagdududa ay parang isang tinik na bumaon sa kanyang isipan. Hindi niya ito maaaring ipagsawalang bahala. Sa unang pagkakataon, mula nang ikasal sila, gumawa siya ng dahilan para umalis ng bahay ng mag-isa. May bibilhin lang ako sa bayan, paalam niya sa kasambahay. Dumiretso siya sa pinakamalapit na botika. Nanginginig ang kamay niya habang inaabot sa parmasyutiko ang bayad para sa isang maliit na kahon. Itinago niya ito agad sa kanyang bag na para bang isang kontrabando. Pag-uwi sa mansyon, dumiretso siya sa kanilang banyo. Inilak niya ang pinto. Ang bawat galaw niya ay mabagal at kalkulado. Ang katahimikan sa paligid ay nakakabingi. At ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng sarili niyang dibdib. Inilabas niya ang pregnancy test kit mula sa kahon. Binasa ang instruksyon ng paulit-ulit kahit simple lang naman ito. Pagkatapos ng ilang minutong parang walang katapusan, inilapag niya ang puting stick sa ibabaw ng marmol na lababo. Hindi niya ito tinitignan. Sa halip, napasandal siya sa malamig na pader, napapikit, at nagdasal. Hindi niya alam kung ano ang ipinagdarasal niya, kung positibo ba ang resulta o negatibo. Nang sa wakas, ay nagkaroon siya ng lakas ng loob. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. 2 guhit. Malinaw na malinaw. 2 guhit na parang sentensya, ngunit parang isang himala rin. Buntis siya. Napahawak siya sa kanyang bibig upang pigilan ang isang hikbi na gustong kumawala. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Sa gitna ng lahat ng kalungkutan, sa gitna ng malamig na pagsasama nila ni Castor, may isang buhay na nabuo sa loob niya. Isang maliit na binhi ng pag-asa. Isang parte niya ang gustong tumakbo palabas, hanapin si Castor, at isigaw sa kanya ang balita. Baka ito na. Baka ito na ang magbabago sa lahat. Baka sa wakas ay matutunan na siyang tingnan ito, hindi bilang isang kasunduan, kundi bilang ina ng kanyang magiging anak. Ngunit ang pag-asang yon ay agad pinatay ng isang malamig na takot, ang kanyang puso. Kinabukasan din, nagmamadali siyang nagpatingin kay Dr. Alcaraz. Dala niya ang resulta ng test, ang papel na nagpapatunay ng lahat. Positive po, Doc, sabi niya, hindi maitago ang panginginig ng boses. Tinitigan ni Dr. Alcaraz ang papel at imbes ng ngiti, isang malalim na pagkunot ng noo ang sumilay sa mukha nito. Inalis niya ang kanyang salamin at ipinatong sa lamesa. Amihan, seryosong sabi ng doktor. Kailangan mong makinig sa akin ng mabuti. Ang kondisyon ng puso mo, ang hypertrophic cardiomyopathy, ay nagpapahirap na sa puso mong magpapump ng dugo para sa sarili mong katawan. Ngayon, isipin mo, sa pagbubuntis, ang puso mo ay kailangang magtrabaho ng doble. Doble ang dugo, doble ang bigat, doble ang hirap. Tumahimik ang doktor, hinahayaan ang bawat salita na bumaon sa isip ni Amihan. Ang pagbubuntis para sa isang babaeng may kondisyon na tulad mo ay isang napakalaking panganib. Hindi lang para sa'yo, kundi pati na rin sa sanggol. Itinataya mo ang buhay mo, Amihan. Ang binhi ng pag-asa sa puso ni Amihan ay biglang nabalot ng yelo. Ano? Ano po ang ibig ninyong sabihin?
Ang pinakaligtas na opsyon ay itigil ang pagbubuntis habang maaga pa. Diretsong sabi ng doktor, ngunit may bahid ng awa sa kanyang boses. Parang isang suntok sa sikmura ang narinig ni Amihan. Itigil? Hindi. Mabilis niyang sagot. Ang mga luha ay nagbabadyang tumulo. Hindi ko po gagawin yan. Kung itutuloy mo ito, pagpapatuloy ng doktor, kailangan mong maging handa. Bawat araw ay magiging kritikal. Walang stress, walang pagod, mahigpit na pagbabantay. At kahit gawin natin ang lahat ng yan, mataas pa rin ang tsansa ng komplikasyon. Heart failure, Amihan, iyon ang kinakatakutan natin. Ngunit sa gitna ng lahat ng sinabi ng doktor, isang tanong lang ang mahalaga para kay Amihan. Ang baby ko po, Doc, may pag-asa po ba siyang mabuhay? Nag-atubili ang doktor bago sumagot. Kung abot ka sa tamang buwan, oo, may pag-asa siya. Pero ang tanong, Amihan, kakayanin ba ng puso mo? Umuwi si Amihan na parang lutang. Ang mga babala ng doktor ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Panganib, komplikasyon, kamatayan. Ngunit ang mas malakas na tunog na naririnig niya ay ang isang haka-hakang pintig ng puso, isang napakaliit na pintig na nagmumula sa loob niya. Pumasok siya sa kanilang silid at tumayo sa harap ng malaking salamin. Hinaplos niya ang kanyang patag paring tiyan. Dito sa loob may isang buhay, isang parte niya at isang parte ni Castor. Kahit hindi buo ang pagmamahal na pinagmulan nito, ito ay totoo. Ito ay naririto at sa sandaling iyon, nagdesisyon siya. Kahit anong mangyari, poprotektahan kita, anak. Bulong niya sa kanyang refleksyon. Ang mga luha ay tuluyan ng bumuhos sa kanyang mga pisngi. Kahit buhay ko pa ang kapalit. Sa isang iglap ng katapangan, kinuha niya ang resulta ng kanyang pagbubuntis. Lalabasin niya sana ang silid para harapin si Castor. Sasabihin niya ang lahat. Ang pagbubuntis, ang panganib. Kahit anong galit pa ang ibato nito, karapatan niyang malaman. Karapatan nilang harapin ito ng magkasama. Nasa tapat na siya ng pinto ng study room nang marinig niya ang mahinang pag-click ng mouse ng computer. Dahan-dahan, sumilip siya sa siwang ng pinto. Nakaupo roon si Castor, nakatalikod sa kanya. Ngunit sa screen ng kanyang telepono na nasa ibabaw ng lamesa, kitang-kita ni Amihan ang isang larawan. Isang larawan ni Castor at Carla magkayakap sa isang beach, masayang nakangiti sa ilalim ng papalubog na araw. Pinapanood niya ito na para bang isang slideshow. Bawat larawan ay puno ng alaala at pagmamahal. Isang pagmamahal na hinding-hindi maibibigay ni Castor sa kanya. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Amihan. Ang katapangang inipon niya ay biglang naglaho na parang bula. Kung sasabihin niya, ano ang magbabago? Magiging isa lang siyang pabigat. Isang obligasyong mas mabigat pa kaysa sa kanilang kasal. Isang tanikalang habambuhay na ipupulupot niya sa paa ni Castor. Pipigilan itong maging masaya sa babaeng tunay niyang mahal. Hindi niya kayang gawin iyon. Kung ang pagmamahal ay pagsasakripisyo, kung gayon ito na ang pinakamalaking sakripisyo na maibibigay niya. Ang kalayaan ni Castor. Dahan-dahan siyang umatras. Ang bawat hakbang ay parang may mga karayom na nakatusok sa kanyang talampakan. Bumalik siya sa kanilang silid. Ang puso ay durog na durog. Tinitigan niya ang papel na hawak niya. Ang katibayan ng kanyang pag-asa at ng kanyang panganib. At sa isang kilos na puno ng pait at determinasyon, pinunit niya ito. Pinunit niya sa maliliit na piraso hanggang sa ang dalawang pulang guhit ay hindi na makilala. Hindi malalaman ni Castor, hindi niya sasabihin kanino man. Itatago niya ang batang ito. Aalagaan niya ito ng mag-isa. At gagawa siya ng paraan para palayain si Castor mula sa kanya. Magpakailanman, lumipas ang mga buwan na parang hanging dumaan lang. Ang kasal ni na Castor at Amihan ay nanatili sa parehong estado.
Malamig, malayo, at walang buhay. Ngunit may napapansin si Castor na unti-unting nagbabago. Hindi sa kanya, kundi kay amihan. Mas lalo itong namutla. May mga pagkakataong nahuhuli niya itong nakahawak sa dibdib na para bang kinakapos ng hininga. Ngunit kasabay ng tila panghihina ng katawan nito ay isang kakaibang kapayapaan na sumilay sa mga mata nito. Isang kapanatagan na hindi pa niya nakikita rito noon. Hindi na ito ang babaeng laging nakayuko at takot. Ngayon, meron itong tahimik na lakas. Isang misteryosong aura na bumabalot sa pagkatao nito na hindi maintindihan ni Castor. Isang gabi, naabutan niya itong nakaupo sa sala sa ilalim ng isang maliwanag na lampshade. May ginagawa ito sa kanyang mga kamay. Pagniniting, gumagamit ito ng sinulid na kulay dilaw, kasing kulay ng sikat ng araw. Para kanino yan? Tanong niya. Hindi napigilan ng sarili. Nagangat ng tingin si amihan. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang nangiting iyon ay tila nagbigay ng konting liwanag sa madilim na sala. Para sa anak ng kaibigan ko, malapit na siyang manganak. Tumangulang si Castor at hindi na nagsalita. Ngunit habang paakyat siya ng hagdan, hindi niya maalis sa isip ang imahe ni amihan. Ang paraan ng paghawak nito sa sinulid at karayom, ang pag-aalaga sa bawat tusok. May kung anong kumirot sa kanyang dibdib, isang damdaming hindi niya pinansin. Ang mga gabi ni Castor ay laging ginagabi. Minsan ay dahil sa dami ng trabaho. Madalas, sinasadya niya. Ayaw niyang umuwi sa isang bahay na hindi niya matawag na tahanan. Ayaw niyang makita ang babaeng patuloy na nagpapaalala sa kanya ng kanyang pagkakasakal sa sariling pamilya. Isang gabi, pasado hating gabi na siya nakauwi. Pagod ang kanyang katawan at isip. Inaasahan niyang madadatnan ng isang madilim at tahimik na bahay. Ngunit pagpasok niya, may mahinang ilaw mula sa sala. Ang telebisyon ay bukas, ngunit halos walang tunog. At doon, sa sofa, nakita niya si amihan. Nakatulog ito habang naghihintay. Ang ulo nito ay nakasandal sa braso ng sofa. Ang isang libro ay nahulog mula sa kanyang kamay at nasa sahig na. Napatigil si Castor. Sa mahinang ilaw mula sa telebisyon, pinagmasdan niya ang mukha nito. Payapa. Ngunit kahit sa pagtulog, bakas ang pagod sa kanyang mukha. Mas lalo siyang pumayat. Isang hindi maipaliwanag na puwersa ang nagtulak sa kanya na lumapit. Maingat, na parang natatakot na magising ito. Pinulot niya ang kumot na nakasabit sa kabilang sofa at dahan-dahang ikinumot sa natutulog na katawan ni amihan. Sa pagdampi ng tela sa balat nito, bahagya itong gumalaw at bumulong ng isang salitang hindi narinig ni Castor. Pinatay niya ang telebisyon at ang tanging ilaw na naiwan ay ang nagmumula sa buwan sa labas ng bintana. Tinitigan niya ulit si amihan. Sa sandaling iyon, hindi siya ang simbolo ng pagkapriso. Hindi siya ang kasunduan. Isa lang siyang babaeng payapang natutulog. Isang maliit na bahagi ng kanyang puso ang nakaramdam ng pagkakasala. Ang bigat ng kasalanan ay biglang dumagan sa kanyang mga balikat. Ano ba ang ginagawa niya? Bawat araw, pinaparamdam niya sa babaeng ito na isa itong pagkakamali. Isang bagay na hindi niya gusto. Ngunit sa kabila ng lahat, narito ito. Hinihintay ang kanyang pag-uwi. Kinabukasan ang pakiramdam na yon ay dala-dala pa rin ni Castor. Ang kanyang pakikitungo kay amihan ay hindi pa rin nagbago. Ngunit ang away sa loob ng kanyang isip ay mas lumalakas. Ang gulo sa kanyang isipan ay mas lalo pang pinalala ni Carla. Kailan, Castor? Tanong ni Carla sa kabilang linya. Ang boses ay puno ng pagkadismaya. Ilang buwan na. Sabi mo, isang palabas lang to, pero parang wala namang nangyayari. Nababalitaan ko sa mga kaibigan ko, lagi mo siyang kasama sa mga business function. Mukha daw kayong totoong mag-asawa.
Trix, alam mong hindi totoo yan. Sagot ni Castor, minamasahe ang kanyang sentido. Kailangan kong gawin yon para sa harap ng mga tao. Pero hanggang kailan? Hanggang kailan ako maghihintay sa'yo? Umiiyak na si Carla. Nangako ka, sinabi mong babawiin mo ako. Ang bawat salita ni Carla ay parang dagdag na bigat sa konsensya ni Castor. Naipit siya sa pagitan ng isang pangakong binitiwan niya sa nakaraan at isang obligasyong hindi niya matatatakasan sa kasalukuyan. Sa unang pagkakataon, nang tanungin siya ni Carla kung kailan siya hihiwalay, nag-atubili siyang sumagot. Isang segundong pag-aalinlangan na narinig at naramdaman ni Carla. May nagbago ba, Castor? Mahinang tanong nito. Wala. Mabilis niyang sagot. Wala. Bigyan mo lang ako ng konti pang panahon. Aayusin ko to. Pagkatapos ng tawag na yon, mas lalo siyang napuno ng galit. Galit sa kanyang ama, galit sa sitwasyon, at galit sa sarili niya. Nang gabing iyon, nagpa siyang umuwi ng maaga. Kailangan niyang kausapin si amihan. Kailangan niyang linawin ang lahat na walang-wala itong aasahan, na ang kasal nila ay isang pagkakamali na kailangan ng tuldukan. Ngunit pagdating niya sa bahay, wala si amihan. Nasaan si amihan? Tanong niya sa kasambahay. Ay sir, umalis po kaninang umaga. Sabi po ay bibisita sa kamag-anak niya sa probinsya. May emergency daw po yata. Kumunot ang noo ni Castor. Hindi ito nagpaalam sa kanya ni isang text. Sinubukan niyang tawagan ang telepono nito, ngunit hindi ito sumasagot. Nag-aalala? Hindi. Naiinis. Ganoon ba siya kawalang halaga dito para umalis ng walang paalam? Buong gabi siyang naghintay. Ang inis ay unti-unting napalitan ng pag-aalala na hindi niya gustong aminin. Bawat tunog ng sasakyan sa labas ay inaakala niyang si amihan na. Ngunit lumalim ang gabi at wala pa ring amihan. Kinabukasan, habang nasa kalagitnaan siya ng isang mahalagang meeting, biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi pamilyar na numero. Isang numero na may area code ng isang malayong probinsya. Hindi niya sana sasagutin, ngunit may kung anong nagtulak sa kanya. Hello? Sagot niya. Hello? Is this Mr. Castor Sarmiento? Tanong ng isang boses sa kabilang linya. Isang boses na formal at nagmamadali. Yes, speaking. Sir, tumatawag po ako mula sa San Isidro Provincial Hospital. Ito po ba ay asawa ni Ginang Amihan Sarmiento? Biglang nanlamig ang buong katawan ni Castor. Ang ingay ng meeting room ay biglang nawala. Ang tanging naririnig na lang niya ay ang malakas na pintig ng kanyang puso. Oo, ako nga. Nauutal niyang sagot. Bakit? Anong nangyari sa kanya? May isang sandaling katahimikan sa kabilang linya bago nagsalita muli ang boses. At ang mga sumunod na salita ay ang mga salitang babago sa buhay ni Castor magpakailanman. Sir, kailangan po ninyong pumunta dito kaagad. Ang asawa niyo po na aksidente. Malubha po ang kanyang kalagayan. Ang liwanag mula sa lampara ay ang tanging saksi sa luhang pumatak sa isang pirasong papel. Ang kamay ni amihan na may hawak ng pluma ay nanginginig. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa bigat ng mga salitang isinusulat niya. Castor, patawad. Patawad kung sa huli ay pinili kong sumuko. Masyadong mabigat ang lahat. Ang kasal na ito, ang buhay na ito. Hindi ito para sa akin. Huwag mo sanang isipin na kasalanan mo ito. Desisyon ko ito. Maging masaya ka sana. Kalimutan mo na ako. Ito na ang aking lihim na paalam. Amihan bawat letra ay parang isang hiwa sa kanyang puso. Isang kasinungalingan. Isang malaking palabas na siya mismo ang nagsulat. Hindi siya sumusuko. Sa katunayan, ngayon pa lang siya lalaban. Ngunit kailangan niyang paniwalain ang lahat, lalo na si Castor, na ito ay isang pagwawakas.
Tinupi niya ang sulat at inilagay sa ibabaw ng unan ni Castor, sa parte ng kama na hindi kailanman nahigaan ng lalaki. Ang plano ay nabuo sa loob ng maraming linggong walang tulog at puno ng pag-aalala. Ang tanging kasabwat niya ay ang kanyang matalik na kaibigan mula pa pagkabata, si Clara, isang nurse sa isang maliit na klinika. Naalala niya ang kanilang huling pag-uusap ilang araw bago ang kanyang pag-alis. Nagkita sila sa isang tahimik na kapihan sa labas ng syudad. "Sigurado ka na ba talaga rito, Ami?" tanong ni Clara. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala. "Napakadelikado ng gagawin mo. Paano kung may mangyari sa'yo? Sa inyo ng baby?" Hinawakan ni Amihan ang kamay ng kaibigan. "Ito lang ang paraan, Clara. Kung malalaman ni Castor, kung malalaman ng pamilya niya, hindi nila ako hahayaang isilang ang anak ko. Pipilitin nila akong pumili. At alam mo na hindi ko kayang iwan ang anak ko." "Pero ang magkunwaring patay, Amihan, napakabigat niyan," giit ni Clara. "Mas mabigat kung hahayaan kong lumaki ang anak ko sa isang tahanang walang pagmamahal," sagot ni Amihan. Ang boses ay basag. "Mas mabigat kung habang buhay kaming magiging pabigat kay Castor. Mahal ko siya, Clara. At dahil mahal ko siya, kailangan ko siyang palayain. Ito lang ang tanging regalo na maibibigay ko sa kanya." Nakita ni Clara ang determinasyon sa mga mata ng kaibigan. Isang determinasyong kayang bumali ng mga buto. Sa huli, wala itong nagawa, kundi ang tumango. Kahit may luha sa kanyang mga mata. "Sige, tutulungan kita. Nakausap ko na ang pinsan ko sa San Isidro. Ang gagawin natin, sasabihin nating na aksidente ang sasakyan mo. May inihanda na silang katawan na hindi makikilala. Isang Jane Doe mula sa morgue na walang kumukuha. Itutugma natin ang lahat." Ang bawat detalye ng plano ay parang isang bangungot, ngunit kailangan. At ngayon, dumating na ang araw ng pag-alis. Hating gabi. Tahimik ang buong mansyon. Dala ang isang maliit na bag na naglalaman lang ng ilang pirasong damit. At ng lahat ng kanyang naipon, dahan-dahan siyang lumabas ng kanilang silid. Napatigil siya sa tapat ng pinto. Humarap siya at tinignan ang kabuuan ng kwarto. Ang malawak na kama, ang bintanang tanawang hardin, ang amoy ng pabango ni Castor na naiwan sa hangin. Ito ang naging tahanan niya sa loob ng halos 1 taon. Isang malamig na tahanan, ngunit tahanan pa rin. Naglakad siya sa pasilyo. Bawat hakbang palayo ay parang may humihila sa kanyang paa pabalik. Nadaanan niya ang study room kung saan niya huling nakita si Castor. Masayang pinapanood ang mga larawan nila ni Carla. Napapikit siya. Para ito sa ikabubuti niya, sabi niya sa sarili. Para sa kaligayahan niya. Nang marating niya ang malaking pinto sa ibaba, lumingon siya sa huling pagkakataon. Ang madilim na mansyon ay parang isang natutulog na higante, puno ng mga pangarap na hindi para sa kanya. Sa isang huling tahimik na paghikbi, binuksan niya ang pinto at lumabas sa malamig na gabi. Isang lumang kotse ang naghihintay sa kanya sa kanto. Si Clara. Walang salitang pumasok si Amihan. Habang papataas ang araw, papalayo naman sila nang papalayo sa syudad. Papalayo sa kanyang dating buhay, ang probinsya ng Talaaplaya. Isang maliit at tahimik na bayan sa tabi ng dagat. Dito siya dinala ni Clara, sa isang maliit na bahay na inupahan nito para sa kanya. Simple lang ang bahay, gawa sa kahoy, sapat lang para sa isang tao. Ngunit para kay Amihan, ito ay isang santuwaryo. Lumipas ang mga linggo. Ang tanging kasama niya ay ang alon ng dagat at ang unti-unting paglaki ng kanyang tiyan. Ang kanyang sakit sa puso ay naroon pa rin, isang palagiang paalala ng kanyang kahinaan. May mga gabing hindi siya makatulog sa takot. Paano kung hindi niya kayanin? Paano kung maiiwan niyang mag-isa ang kanyang anak sa mundo?
Ngunit sa tuwing nararamdaman niya ang marahang sipa mula sa kanyang sinapupunan, nawawala ang lahat ng kanyang takot. Napapalitan ito ng isang matinding pagmamahal na nagbibigay sa kanya ng lakas. Isang gabi, habang naghahanda siya ng hapunan, isang matinding sakit ang biglang sumuntok sa kanyang likod at tiyan. Napahawak siya sa mesa. Ang kanyang hininga ay naging mabilis at mababaw. Oras na. Sinubukan niyang tawagan si Clara, ngunit walang signal. Isang bagyo ang paparating sa lugar at naapektuhan ang komunikasyon. Mag-isa siya. Ang mga sumunod na oras ay isang pagsubok ng sakit at katatagan. Ang bawat paghilab ay parang pinipiga ang kanyang buong katawan. Ang kanyang puso ay tumitibok ng napakabilis na para bang gusto nitong kumawala sa kanyang dibdib. Kinagat niya ang isang pirasong tela para pigilan ang kanyang mga sigaw. Ayaw niyang may makarinig. Ayaw niyang may makaalam. Sa gitna ng sakit, ang tanging nasa isip niya ay ang kanyang anak. Laban lang anak, bulong niya sa hangin. Laban para kay mama. Nang sa tingin niya ay wala na siyang lakas na ibubuga, nang ang kanyang paningin ay nagsisimula ng dumilim, isang malakas na iyak ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Isang iyak ng sanggol. Sa gitna ng pagod at sakit, nagawa niyang abutin ang kanyang anak. Isang maliit na lalaki. Perpekto. Ang mga luha ni Amihan ay muling umagos, ngunit sa pagkakataong ito, mga luha ng tagumpay at purong kaligayahan. Niyakap niya ang kanyang anak. Idinikit sa kanyang dibdib. Ang lahat ng sakit, lahat ng sakripisyo, lahat ay nagkakahalaga para sa sandaling ito. Tinitigan niya ang munting mukha ng sanggol na ngayon ay payapa na. Sinag! Bulong niya. Ang pangalan ay matagal na niyang pinili. Dahil sa gitna ng kanyang madilim na mundo, ang batang ito ang kanyang tanging liwanag, ang kanyang sinag ng pag-asa. Humigpit ang yakap niya sa bata at sa katahimikan ng kanilang munting tahanan sa tabi ng dagat, isang pangako ang kanyang binitiwan. Mula ngayon, tayong dalawa na lang. Ang biyahe papuntang San Isidro ay isang malabong alaala na lang para kay Castor. Ang tanging natatandaan niya ay ang higpit ng kanyang pagkakahawak sa manibela, ang mga puno at gusali na mabilis na dumadaan na parang mga anino, at ang paulit-ulit na dasal sa kanyang isipan. Sana hindi totoo. Sana nagkamali lang sila. Sana ayos lang siya. Ngunit nang marating niya ang San Isidro Provincial Hospital, isang malamig at brutal na katotohanan ang sumalubong sa kanya. Ang amoy ng gamot at xiaoduji, ang puting mga pader, ang mga mukhang walang emosyon ng mga nurse at doktor. Isang doktor ang lumapit sa kanya. Mr. Sarmiento? Ako nga. Nasaan ang asawa ko? Si Amihan? Tanong niya. Ang bawat salita ay nagmamadali. Umaasang sasabihin ng doktor na nagkamali lang sila ng pagkakakilanlan. Ngunit ang mukha ng doktor ay puno ng pakikiramay. Sumunod po kayo sa akin. Dinala siya nito sa isang malamig at tahimik na silid sa dulo ng pasilyo. Ang morgue. Sa loob, may isang katawan na nakatakip ng puting kumot. Ang sasakyan po ay nahulog sa isang bangin. Nag-iisa lang po siyang sakay. Paliwanag ng doktor sa mahinang boses. Ikinakalungkot po namin, hindi na po siya umabot. Ang mundo ni Castor ay biglang tumigil sa pag-ikot. Hindi siya yan. Bulong niya, umiiling. Dahan-dahang itinaas ng attendant ang kumot. Ang pinsala ay malubha. Ngunit sa daliri ng kaliwang kamay, kumikinang ang isang pamilyar na bagay. Ang gintong singsing na isinuot niya dito noong araw ng kanilang kasal. Sa sandaling iyon, gumuho ang lahat. Ang hangin ay naubos sa kanyang mga baga. Ang lakas ay nawala sa kanyang mga tuhod. Napasandal siya sa pader. Ang tunog lang na naririnig niya ay ang ugong sa kanyang tainga. Wala na. Wala na si Amihan. Ang proseso ng pag-aayos ng mga papeles at pag-uwi ng labi
ay parang isang masamang panaginip. Gumagalaw si Castor, nagsasalita, pumipirma. Ngunit ang kanyang kaluluwa ay wala roon, manhid. Pagdating niya sa mansyon, sinalubong siya ng kanyang ama, si Don Lino. Baka sa mukha nito ang pagkabigla. Totoo ba ang balita? Tanong nito. Tumingin si Castor sa kanyang ama, at ang pamamanhid ay biglang napalitan ng isang umaapaw na galit. Isang galit na naghahanap ng paglalabasan. Masaya ka na? Sigaw niya, ang boses ay basag at puno ng sakit. Nakuha mo muna ang gusto mo. Nawala na ang problema. Malaya na ako. Castor, anong pinagsasabi mo? Huwag kang magkunwari. Putol ni Castor. Ikaw ang may kasalanan nito. Ikaw ang pumilit sa amin sa kasal na to. Ikaw ang nagtulak sa kanya palayo. Pinatay mo siya. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Castor. Wala kang alam sa sinasabi mo. Sigaw pabalik ni Don Lino. Ang mukha ay namumula sa galit, ngunit may takot sa kanyang mga mata. Ngunit hindi na nakinig si Castor. Tinalikuran niya ang kanyang ama at nagmamadaling umakyat sa kanilang silid. Ang silid na ngayon ay kanya na lang. Kailangan niyang ayusin ang mga gamit ni amihan. Iyon ang sabi ng utak niya. Ngunit ang puso niya ay may ibang hinahanap. Hinahanap nito ang isang piraso ng alaala, isang paliwanag, isang paalam. Binuksan niya ang aparador. Nandoon pa rin ang mga simple niyang damit. Ang amoy ng kanyang pabango ay nanunuot pa rin sa hangin. Sa isang sulok, nakita niya ang isang maliit, dilaw na sweater na pambata. Hindi pa tapos. Naalala niya. Ito yung ginagawa niya. Para sa anak ng kaibigan ko. Isang kasinungalingan. Para kanino ba talaga ito? Sa kanyang bedside table, may isang maliit na notebook, ang kanyang diary. Hindi ito dinala ni amihan. Nanginginig ang mga kamay ni Castor habang binubuksan niya ito. Ang unang pahina ay may pet sa isang araw pagkatapos ng kanilang kasal. Ang sabi nila, ang kasal daw ang pinakamasayang araw sa buhay ng isang babae. Bakit parang sa akin, ito ang simula ng kalungkutan? Sana balang araw, matututunan din niya akong tingnan. Kahit bilang kaibigan lang, nagpatuloy siya sa pagbabasa. Bawat pahina ay isang saksak sa kanyang puso. Mga simpleng salaysay ng araw-araw na buhay nila. Ang pagluluto niya ng almusal na hindi nito pinapansin. Ang paghihintay niya gabi-gabi. Ang sakit na nararamdaman niya tuwing naririnig niya itong kausap si Carla. Walang galit, puro lungkot at pag-ibig. Isang tahimik at walang pag-asang pag-ibig na para sa kanya. Mahal ko siya. Kahit hindi niya ako nakikita, mahal ko siya. At dahil mahal ko siya, kailangan ko siyang palayain. Iyon ang huling nakasulat. At sa ibaba noon, ang sulat na iniwan nito para sa kanya. Ang suicide note. Doon na bumigay si Castor. Napaupo siya sa sahig, yakap-yakap ang diary at ang hindi pa tapos na sweater. Ang lahat ng pagsisisi, lahat ng sakit, lahat ng mga salitang hindi niya nasabi, at mga bagay na hindi niya ginawa, lahat ay bumuhos. Ang matigas na pader na binuo niya sa paligid ng kanyang puso ay tuluyang gumuho. Sa unang pagkakataon, mula noong bata siya, humagulgol siya. Isang iyak na puno ng matinding sakit at panghihinayang. Isang iyak para sa babaeng hindi niya kailanman binigyan ng halaga hanggang sa huli na ang lahat. Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pagtangis. Bumukas ito at pumasok si Carla. Nabalitaan ko. Mahinang sabi nito, lumalapit sa kanya. Castor, I'm so sorry. Inangat ni Castor ang kanyang mukha. Puno ng luha. Tumingin siya kay Carla, ang babaeng inakala niyang sentro ng kanyang mundo. Ngunit ngayon, sa pagtingin niya dito, wala siyang naramdaman. Tanging isang malaking pagkawalang saysay. Hindi siya ang gusto niyang makita. Hindi siya ang kailangan niya.
Umalis ka muna, Carla, sabi niya. Ang boses ay halos pabulong sa sobrang pagod at sakit. Please. 5 taon. Para kay Castor, ang 5 taon ay isang mahabang panahon ng katahimikan. Isang katahimikang mas maingay pa kaysa sa pinakamalakas na sigaw. Ang mansyon ng mga Sarmiento ay naging isa na lamang malaking gusali, hindi na tahanan. Ang silid na dati nilang pinagsaluhan ni Amihan ay nanatiling sarado. Walang sino man ang pinapapasok niya roon. Ito ay naging isang dambana para sa kanyang pagsisisi, isang museo ng mga sana at paano kung siya ay naging anino ng kanyang dating sarili. Ang dating Castor na palaban at puno ng galit ay napalitan ng isang lalaking seryoso, malamig, at laging malalim ang iniisip. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang oras at lakas sa trabaho. Ang Sarmiento Corporation ay lumago ng husto sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ngunit ang tagumpay ay walang lasa. Bawat deal na kanyang isinasara, bawat gusaling kanyang itinatayo, ay parang mga batong idinadagdag niya sa pader na ipinalibot niya sa kanyang sarili. Ang relasyon nila ng kanyang ama ay hindi na bumalik sa dati. Nag-uusap sila, ngunit tungkol lang sa negosyo. Ang pader sa pagitan nila ay mas mataas at mas matibay pa kaysa dati. Gawa sa mga salitang hindi kayang bigkasin at mga patawad na hindi kayang ibigay. Ang relasyon nila ni Carla, iyon ay unti-unting namatay. Sinubukan ni Carla. Sinubukan niyang pumasok sa mundong binuo ni Castor, ngunit wala siyang nakitang puwang para sa kanya. Ang multo ni Amihan ay laging nandoon. Isang hindi nakikitang presensya na umuokupa sa lahat ng espasyo sa puso ni Castor. Sa huli, si Carla na mismo ang sumuko. 1 beses sa 1 linggo, tuwing linggo, dinadalaw ni Castor ang 1 puntod. 1 puntod na may pangalang Amihan Reyes Sarmiento. Nagdadala siya ng 1 puting rosas, ang tanging bulaklak na nakita niyang nakalagay sa florera sa kwarto nito noon. Uupo siya roon ng ilang oras, hindi nagsasalita. Nakatitig lang sa malamig na marmol. Doon, sa harap ng puntod, kinakausap niya ito sa kanyang isipan. Sinasabi ang lahat ng mga bagay na sana ay sinabi niya noong nabubuhay pa ito. Ang patawad, ang salamat, at ang pinakamabigat sa lahat, ang mahal kita. 5 taon. Para kay Amihan, ang 5 taon ay isang koleksyon ng mga ninakaw na sandali. Bawat araw ay isang halo ng ligaya at takot. Sa maliit na bayan ng Talaaplaya, siya ay si Ami, isang simpleng byuda na may isang napakabibong anak na lalaki. Ang kanyang mundo ay umikot na lamang kay Sinag. Si Sinag, ang kanyang munting sinag ng pag-asa. Sa paglipas ng mga taon, ang sanggol na isinilang niya sa gitna ng sakit at kadiliman ay naging isang batang lalaking puno ng buhay. Ang buhok nito ay kasing itim ng kay Castor at ang mga mata nito, iyon ang mga mata ng kanyang ama. 2 malalim at nangungusap na mga mata na sa tuwing tinititigan ni Amihan ay nakakaramdam siya ng halo-halong sakit at pagmamahal. Nagtrabaho siya sa isang maliit na kapihan sa tabi ng dagat, ang kapehan ng pag-asa. Sapat lang ang kanyang kinikita para sa kanilang dalawa. Simple ang kanilang buhay, ngunit masaya. Bawat gabi, bago matulog si Sinag, magbabasa sila ng libro. Mama, nasaan po si Papa? Tanong ni Sinag isang gabi, habang nakaturo sa isang larawan ng isang pamilya sa librong kanilang binabasa. Napahinto si Amihan. Ito ang tanong na matagal na niyang kinatatakutan. Hinaplos niya ang buhok ng anak. Ang papa mo, anak, siya ang pinakamaliwanag na bituin sa langit. Laging nakabantay sa'yo. Iyon ang palusot na lagi niyang sinasabi. Isang magandang kasinungalingan para pagtakpan ang isang masakit na katotohanan. Ngunit ang takot ay laging naroon. Ang takot na baka isang araw
may makakilala sa kanya. Ang takot na baka isang araw, ang nakaraan ay bumalik para kunin ang lahat ng meron siya ngayon. Ang kanyang puso ay nanatiling mahina. Isang palagiang paalala ng kanyang sekreto at ng panganib na dala nito. Ngunit sa bawat pagtawa ni Sinag, sa bawat yakap nito, nakakahanap siya ng lakas para magpatuloy. Isang araw, habang abala si Castor sa isang board meeting, ipinresinta sa kanya ang isang bagong proyekto. Isang high-end na resort and leisure development. At ang napili naming lokasyon, Sir Castor, base sa aming feasibility study, ay ang pinakamaganda at hindi pa masyadong nadidiskubring baybayin sa bansa. Sabi ng project head, habang ipinapakita ang isang slide sa presentation. Sa malaking screen, lumitaw ang isang larawan ng isang napakagandang baybayin. Puting buhangin, asul na tubig, mga puno ng niyog. At sa ibaba ang pangalan ng lugar, probinsya ng Talaaplaya. Isang kuryente ang dumaloy sa buong katawan ni Castor. Walang dahilan, ngunit ang pangalan ng lugar ay tila may kakaibang epekto sa kanya. Maganda, sabi niya, sinisikap na panatilihing formal ang kanyang boses. Gusto kong personal na makita ang lugar. Mag-set kayo ng site visit sa lalong madaling panahon. Hindi niya alam kung bakit, ngunit pakiramdam niya ay kailangan niyang puntahan ang lugar na iyon. Isang hindi maipaliwanag na paghila na para bang may isang bagay o isang tao na naghihintay sa kanya roon. Pagdating ni Castor sa probinsya ng Talaaplaya, isang kakaibang kapayapaan ang bumalot sa kanya. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang hangin ay sariwa, may amoy ng alat ng dagat. Ang mga tao ay simple, ang kanilang mga ngiti ay totoo. Malayong malayo sa magulo at mapagkunwaring mundo ng syudad. Pagkatapos ng maikling meeting kasama ang lokal na pamahalaan, nagpasya siyang maglakad-lakad mag-isa. Iniwan niya ang kanyang mga staff sa hotel at tinungo ang dalampasigan. Hinubad niya ang kanyang sapatos na gawa sa mamahaling katad at hinayaan ang kanyang mga paa na lumubog sa pino at puting buhangin. Ang sinag ng hapon ay nagbibigay ng gintong kulay sa buong paligid. Sa kanyang paglalakad, may isang bagay na pumukaw sa kanyang pansin. Isang batang lalaki, mga 4 o 5 taong gulang, ang masayang nagpapalipad ng saranggola. Ang saranggola ay hugis isda, makulay, at sumasayaw sa ihip ng hangin. Ang tawa ng bata ay parang musika, sumasabay sa tunog ng mga alon. Napatigil si Castor sa paglalakad. Pinanood niya ang bata. May kung anong pamilyar sa ngiti nito. Isang ngiti na tila ginigising ang isang malayong alaala sa kanyang puso. Biglang bumagsak ang saranggola ng bata malapit sa kinatatayuan ni Castor. Tumakbo papalapit ang bata para kunin ito. Nahihiya itong ngumiti kay Castor. "Ganda ng saranggola mo," sabi ni Castor. Isang tunay na ngiti ang unang sumilay sa kanyang mga labi sa loob ng mahabang panahon. "Salamat po. Si Mama po ang gumawa niyan," masiglang sagot ng bata. "Talaga? Ang galing naman ng mama mo," sabi ni Castor. Tinitigan siya ng bata. Ang mga mata nito ay malaki at puno ng kuryosidad. "Ako po si Sinag. Kayo po?" Sa isang iglap, parang huminto ang paghinga ni Castor. Ang mga matang yon. Kilalang kilala niya ang mga matang yon. Nakita na niya ang mga yon sa salamin, sa mukha ng kanyang ama, sa sarili niyang mukha. Malalalim, maitim, at nangungusap. Bago pa man siya makasagot, may isang malambing na boses na tumawag mula sa di kalayuan. "Sinag! Anak, halika na. Kakain na tayo." Napalingon si Sinag. "Opo, Mama. Papunta na po." Bumaling siyang muli kay Castor. "Paalam po, Mister." At mabilis itong tumakbo patungo sa direksyon ng isang maliit na kapihan na nakatayo sa gilid ng dalampasigan. Naiwan si Castor na nakatayo, tulala. Ang kanyang puso
ay biglang nagsimulang tumibok ng napakabilis. Hindi. Imposible. Guni-guni lang niya iyon. Isang malupit na laro ng kanyang isipan. Ngunit ang kanyang mga paa ay may sariling isip. Dahan-dahan, na parang hinihila ng isang hindi nakikitang lubid, naglakad siya patungo sa kapihan. Ang pangalan nito ay nakasulat sa isang piraso ng kahoy na nakasabit sa itaas ng pinto. Kapehan ng Pag-asa. Nang nasa tapat na siya ng pinto, nakaramdam siya ng matinding kaba. Huminga siya ng malalim at pumasok. Ang amoy ng bagong timplang kape at mga bagong lutong tinapay ang sumalubong sa kanya. Iilang tao lang ang nasa loob. Sa isang sulok, nakaupo si Sinag, kumakain ng isang pirasong cake. "Good afternoon, sir. Welcome sa Kapehan ng Pag-asa." Bati ng isang boses mula sa counter. Ang boses na yon na 5 taon na niyang naririnig sa kanyang mga panaginip. Ang boses na matagal na niyang ibinaon sa limot, ngunit hindi kailanman nawala. Dahan-dahan niyang itinuon ang kanyang paningin sa babaeng nakatayo sa likod ng counter. Nakatalikod ito, abala sa pag-aayos ng mga tasa. Mahaba ang buhok nito, nakatali sa isang simpleng ponytail. Suot nito ang isang simpleng bestida at isang apron. Naglakad si Castor papalapit sa counter. "Isang kape," sabi niya. Ang kanyang sariling boses ay parang hindi kanya. "Ano pong kape ang sa inyo, sir? Meron po kaming Amerikano, latte." "Kahit ano," putol ni Castor. Tumango ang babae at nang humarap ito para ihanda ang kanyang order, huminto ang oras. Ang tunog sa buong kapihan ay naglaho. Ang tanging nakikita ni Castor ay ang mukha sa kanyang harapan. Mas payat. May ilang guhit ng pagod sa paligid ng mga mata. Ngunit walang duda. Ang mukha ni Amihan. Ang tasa na hawak ni Amihan ay nahulog mula sa kanyang nanginginig na kamay at nabasag sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at takot. Ang kulay sa kanyang mukha ay biglang nawala. "Kay Castor?" Bulong niya. Ang pangalan ay parang isang multo sa kanyang mga labi. At sa sandaling iyon, ang batang si Sinag ay tumakbo papalapit mula sa kanyang mesa, yumakap sa binti ng babae. "Mama," tawag ng bata. "Mama." Ang salitang yun ay parang isang kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Castor. Ang kanyang mga mata ay lumipat mula sa takot na mukha ni Amihan patungo sa batang may mga mata na katulad ng sa kanya. Ang mundo ni Castor na 5 taon nang nakatigil ay biglang umikot ng napakabilis. Ang babaeng iniyakan niya, ang babaeng pinagsisihan niya, ang babaeng inakala niyang matagal nang patay, ay narito, buhay na buhay. At sa tabi nito, ang isang batang tumatawag ditong Mama. Ang kapeng in-order niya ay hindi na dumating. Ngunit ang pait na naramdaman niya sa sandaling iyon ay higit pa sa pait ng kahit anong kape. Ito ang pait ng isang katotohanang napakasakit tanggapin. Ang katahimikan sa loob ng Kapehan ng Pag-asa ay mabigat at nakakabingi. Ang iilang customer na naroon ay napatingin sa nabasag na tasa sa sahig, pagkatapos ay sa 2 taong nakatitig sa isa't isa na para bang sila lang ang tao sa mundo. Ang unang kumilos ay si Amihan. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng desperasyon. Mabilis niyang binuhat si Sinag na para bang poprotektahan ito mula sa isang panganib. "Pasensya na po, sarado na po kami," sabi niya sa nanginginig na boses, hindi tumitingin kay Castor, kundi sa ibang mga customer. Naintindihan naman ng mga ito ang tensyon sa hangin. Mabilis silang nagsitayo, nag-iwan ng bayad sa lamesa at tahimik na lumabas. Nang silang 3 na lang ang natira, sinubukan ni Amihan na akayin si Sinag patungo sa pinto, sa likod ng counter, patungo sa maliit na kwartong nagsisilbing tahanan nila. Ngunit bago pa man siya makahakbang, humarang si Castor sa kanyang daraanan. "Huwag!"
sabi ni Castor. Ang boses ay mahina, ngunit may bigat ng bakal. Huwag kang tumakbo. Hindi ngayon. Wala tayong dapat pag-usapan, pilit na sabi ni Amihan, hindi makatingin ng diretso sa mga mata ni Castor. Ang mga matang yon, na dati malamig, ngayon ay nag-aalab sa halong emosyon, gulat, sakit, at galit. Wala. Tumawa si Castor. Isang tawang walang saya. 5 taon, Amihan. 5 taon kong pinaniwalaan na patay ka na. 5 taon akong nabuhay sa impyerno ng pagsisisi. At sasabihin mo sa akin ngayon na wala tayong dapat pag-usapan? Hinawakan ni Sinag ang pisngi ng kanyang ina. Mama, sino po siya? Bakit po kayo umiiyak? Ang tanong ng bata ay parang isang punyal na lalong sumugat sa puso ng dalawang matanda. Pinunasan ni Amihan ang isang luhang hindi niya namalayang pumatak. Wala ito, anak. Pumasok ka na muna sa loob. May pag-uusapan lang kami ng bisita. Ngunit umiling si Castor. Ang kanyang mga mata ay nakatuon na ngayon sa bata. Lumuhod siya para maging kapantay nito at sa unang pagkakataon, tinitigan niya ng malapitan ang mukha ng batang kamukhang kamukha niya. Anong pangalan mo? Malumanay na tanong ni Castor kay Sinag. Ang galit sa kanyang boses ay panandali ang nawala. Nagtago si Sinag sa likod ng kanyang ina, ngunit sumagot pa rin. Sinag po. Sinag. Isang pangalan na puno ng liwanag. Napakabalintuna. Sinag. Inulit ni Castor ang pangalan. Tumingin siyang muli kay Amihan. Ang mga mata ay muling nag-aapoy. Bakit, Amihan? Bakit mo to ginawa sa akin? Ang mga salitang iyon ay bumiyak sa lahat ng depensang binuo ni Amihan sa loob ng 5 taon. Dahil kailangan, sagot niya, ang boses ay basag na. Para sa'yo, para maging malaya ka. Malaya? Muling tumawa si Castor. Ito ba ang tingin mo sa kalayaan? Ang mabuhay sa isang kasinungalingan? Ang araw-araw na dalawin ang puntod ng asawa kong hindi naman pala patay? Bawat salita ni Castor ay isang sampal. Napapikit si Amihan sa sakit. Hindi mo maiintindihan. Kung gayon, ipaintindi mo sa akin. Sigaw niya, hindi na napigilan ang sarili. Magsimula ka sa simula. Magsimula ka sa katotohanang itinago mo sa akin. Alam ni Amihan kung ano ang tinutukoy niya. Walang nang kawala. Ang katotohanan ay humabol at sa wakas ay natagpuan na siya. Inakay niya si Sinag sa isang upuan sa sulok. Baby, mag-drawing ka muna dito, ha? Huwag kang aalis. Ibinigay niya rito ang isang papel at Crayola. Humarap siyang muli kay Castor. Huminga siya ng malalim. Inipon ang lahat ng natitirang lakas. Buntis ako noon. Panimula niya. Ang mga salita ay dahan-dahang lumabas na parang mga piraso ng nabasag na salamin. Nalaman ko ilang buwan pagkatapos ng kasal natin. Ngunit, may sakit ako sa puso, Castor. Sinabi ng doktor na mapanganib para sa akin na magbuntis, na baka hindi ko kayanin. Napatulala si Castor. Ang galit sa kanyang muka ay dahan-dahang napalitan ng pagkalito. Sakit sa puso? Bakit? Bakit hindi mo sinabi? Dahil ayokong maging pabigat pa sa'yo. Umiiyak na sabi ni Amihan. Sapat na yung kasal natin na naging isang obligasyon para sa'yo. Ayokong idagdag pa ang isang may sakit na asawa at isang anak na hindi mo naman ginusto. Nakita kitang masaya sa mga alaala ninyo ni Carla. Sino ako para ipagkait sa'yo ang kaligayahang yon? Kaya gumawa ako ng paraan. Isang paraan para palayain ka ng tuluyan. Ang bawat salita ni Amihan ay tumagos sa puso ni Castor. Winawasak ang lahat ng galit at nag-iiwan ng isang malawak na butas ng sakit at panghihinayang. Ang lahat ng kanyang inis, ang lahat ng kanyang pagtatampo, lahat ay dahil sa isang pag-aakalang mali, isang sakripisyo,
Isang napakalaki at napakasakit na sakripisyo na ginawa nito para sa kanya. Nanlambot ang kanyang mga tuhod, napasandal siya sa counter. Ang babaeng ito, na tinrato niya na parang basura, ay isinakripisyo ang lahat, ang sariling buhay, para lang sa kaligayahan niya. Isang kaligayahang hindi naman niya nahanap. Tinitigan niya si amihan at pagkatapos ay sisinag na abala sa pagguhit. Ang batang kamukha niya, ang batang dapat ay lumaki sa tabi niya. Lumapit si Castor kay amihan. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit, pagsisisi at isang emosyon na matagal na niyang ikinaila. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit may isang tanong na kailangan niyang marinig ang sagot mula mismo sa mga labi nito. At ang bata, anak ko ba siya? Hindi na hinintay ni Castor ang sagot, hindi na kailangan. Ang luhang dumaloy sa mga mata ni amihan nang itanong niya iyon ay sapat ng kumpirmasyon. Mag-uusap tayo ulit, sabi niya. Ang boses ay nagbabadya ng isang bagyo. Huwag kang aalis dito. Babalik ako. At sa mga salitang yon, tinalikuran niya ang ina at anak na 5 taon niyang ipinagluksa. Lumabas siya ng kapihan at ang kapayapaang naramdaman niya sa Talaaplaya ay napalitan ng isang umaalimpuyong galit na hindi niya pa naramdaman sa buong buhay niya. Hindi ito galit kay amihan. Ang galit na yon ay natunaw at napalitan ng isang napakalaking sakit at pagsisisi. Ang galit niya ngayon ay may iisang direksyon, isang pangalan, Don Lino Sarmiento. Ang biyahe pabalik ng Maynila ay mas mabilis, mas marahas. Bawat kilometrong kanyang tinatakbo ay nagpapalapit sa kanya sa isang komprontasyon na matagal nang dapat nangyari. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay nagsimulang magkabit-kabit sa kanyang isipan. Ang pagpupumilit ng kanyang ama na ipakasal siya kay amihan. Ang mga salitang, ito ang tama para sa pamilya. Ang lahat ay hindi lang tungkol sa negosyo. May mas malalim na dahilan, isang sikretong ipinagkait sa kanya. Kinaumagahan, walang katok at walang paalam na pumasok si Castor sa opisina ng kanyang ama. Si Don Lino ay abala sa pagbabasa ng mga dokumento, ngunit napaangat ito ng tingin sa biglaang pagpasok ng anak. Castor, anong ginagawa mo dito? Akala ko'y nasa Talaaplaya ka pa. Hindi sumagot si Castor. Sa halip, kumuha siya ng isang mabigat na paperweight mula sa mesa at ibinato ito sa pader na salamin sa likod ng kanyang ama. Ang tunog ng nabasag na salamin ay yumanig sa buong silid. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Sigaw ni Don Lino, napatayo. Buhay siya, sabi ni Castor. Ang boses ay malamig at puno ng panganib. Tumingin siya sa mga mata ng kanyang ama. Buhay si amihan. Ang kulay sa mukha ni Don Lino ay biglang nawala. Napaupo itong muli sa kanyang silya na para bang biglang naubusan ng lakas. Anong sinasabi mo? At may anak kami. Pagpapatuloy ni Castor, bawat salita ay parang isang suntok. Isang 5 taong gulang na batang lalaki na lumaking walang ama dahil sa mga kasinungalingan mo. Wala akong alam dyan. Huwag ka nang magsinungaling. Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Castor sa buong opisina. Alam mo, mula pa sa simula, alam mo, may sakit siya sa puso. Di ba? Kaya mo kami ipinilit na ikasal. Hindi dahil sa negosyo. Bakit? Sabihin mo sa akin ang totoo. Inatake niya ang kanyang ama ng mga tanong, ng mga akusasyon. Itinapon niya rito ang lahat ng sakit na naipon sa loob ng 5 taon. Ipinamukha niya rito na dahil sa pagiging makasarili nito, nasira ang buhay nilang lahat, na minsan na nitong pinatay si amihan dahil sa pamimilit nito sa isang kasal na walang pagmamahal. Si Don Lino ay nakayuko lang,
Walang imik, tila dinudurog ng bawat salita ng anak. At nang sa wakas, ay tumingin itong muli. May luha sa kanyang mga mata. Isang bagay na hindi pa nakikita ni Castor sa buong buhay niya. Oo, sigaw ni Don Lino, ang boses ay basag at puno ng sakit na katulad ng kay Castor. Oo, alam ko. Nalaman ko mula sa mga magulang niya bago pa man sila mamatay sa aksidente. Nangako ako sa kanila na aalagaan ko ang anak nila. Napatigil si Castor. May sakit siya, Castor. Isang sakit na anumang oras ay maaaring kumuha sa buhay niya. Pagpapatuloy ng matanda. Ang tanging pag-asa niya ay isang operasyon sa ibang bansa. Isang operasyon na napakamahal. Isang operasyon na tanging ang pamilya natin ang may kakayahang magbayad. Ang bawat revelasyon ay parang isang bomba. Pinakasalan kita sa kanya dahil mamamatay siya. At ako lang ang may kakayahang iligtas siya. Ang huling sigaw ni Don Lino na sinundan ng isang malakas na pag-ubo. Gusto ko siyang maging isang Sarmiento para magkaroon ako ng karapatang gamitin ang lahat ng yaman natin para iligtas siya. Pero paano ko sasabihin sa'yo? Paano ko sasabihin sa isang anak na ang tanging nakikita sa akin ay isang sakim na negosyante? Maniniwala ka ba sa akin? Natulala si Castor. Ang buong pundasyon ng kanyang galit ay gumuho sa isang iglap. Ang lalaking kinamuhian niya sa buong buhay niya, ang lalaking inakala niyang halimaw, ay gumawa ng isang desperadong hakbang para iligtas ang buhay ng babaeng mahal niya. Isang hakbang na baluktot at puno ng pagkakamali. Ngunit nagmula sa pag-aalala ang lahat ng nangyari. Ang pilit na kasal, ang pagtrato ni Castor kay Amihan, ang paglayo ni Amihan, lahat ay konektado sa isang katotohanang hindi niya kailanman nalaman. Dahan-dahang binuksan ni Don Lino ang isang drawer sa kanyang mesa. Mula roon, kumuha ito ng isang lumang folder at nanginginig na iniabot kay Castor. Iyan, sabi ng matanda. Ang boses ay halos pabulong na lang. Iyan ang mga medical records niya na ibinigay sa akin ng mga magulang niya. Basahin mo para malaman mo na hindi ako nagsisinungaling. Kinuha ni Castor ang folder. Ang kanyang mga daliri ay parang walang pakiramdam habang binubuklat niya ito. Ang mga salitang hindi niya maintindihan, mga medikal na termino, mga resulta ng laboratorio. Ngunit sa unang pahina, sa ilalim ng pangalan ni Amihan, ay may isang linyang malinaw na malinaw. Isang linyang tumatak sa kanyang utak at puso. Diagnosis, hypertrophic cardiomyopathy. Prognosis, poor without treatment. Ang biyahe pabalik sa Talaaplaya ay ibang-iba sa nauna. Wala na ang nag-aalab na galit. Wala na ang pagnanais na manumbat. Ang tanging laman ng isip at puso ni Castor ay isang malalim at mabigat na pagsisisi. Ang bawat kilometro ay parang isang dagok sa kanyang dibdib, isang paalala ng kanyang mga pagkakamali. Ang lamig na ipinakita niya, ang masasakit na salitang binitiwan niya, ang mga gabing hinayaan niya itong mag-isa. Lahat ng yon ay bumalik sa kanya, hindi na bilang mga alaala ng galit, kundi bilang mga patunay ng kanyang naging katangahan at pagkabulag. Hindi niya sinisisi si Amihan sa paglilihim nito. Ngayon, naiintindihan na niya ang lahat. Hindi niya rin lubos na masisisi ang kanyang ama. Nagkamali ito ng pamamaraan, ngunit tama ang intensyon. Ang tanging may kasalanan sa lahat ng nangyari sa pagdurusa nilang tatlo ay siya. Tanging siya lamang. Gabi na nang marating niya ang maliit na bayan. Ang kapehan ng pag-asa ay sarado na. Tanging isang maliit na ilaw mula sa bintana sa likurang bahagi ang bukas. Alam niyang iyon ang tahanan ni Amihan at Sinag. Hindi siya kumatok. Sa halip, naglakad siya patungo sa dalampasigan sa harap ng kapihan. Doon siya umupo sa buhangin, nakatanaw sa madilim na karagatan, at naghintay. Ilang oras ang lumipas. Ang buwan ay mataas na sa kalangitan.
Maya-maya, bumukas ang pinto ng kapihan at isang anino ang lumabas. Si Amihan. Nakasuot ito ng isang manipis na cardigan, marahil ay dahil sa malamig na simoy ng hangin. Hindi siya nito napansin. Naglakad ito papalapit sa tubig, na para bang doon humuhugot ng lakas. Tumayo si Castor. Ang tunog ng kanyang mga paa sa buhangin ang nagpagulat kay Amihan. Humarap ito, at sa liwanag ng buwan, nakita ni Castor ang takot sa mga mata nito. Takot na baka naroon siya para muling manakit. "Huwag kang matakot," sabi ni Castor. Ang boses ay mahina at puno ng pakiusap. "Hindi ako naparito para magalit." "Anong ginagawa mo dito?" tanong ni Amihan. "Nakausap ko si Papa," panimula ni Castor. Dahan-dahan siyang lumapit. Bawat hakbang ay maingat, na parang lumalapit sa isang sugatang usa. "Sinabi na niya sa akin ang lahat. Tungkol sa sakit mo. Tungkol sa totoong dahilan ng kasal natin." Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Amihan. Ang takot ay napalitan ng gulat. "Amihan," sabi ni Castor, at sa unang pagkakataon, binigkas niya ang pangalan nito ng may buong pagsuyo at pagsisisi. "Patawarin mo ako." Ang mga salitang yon ay tila isinabit sa hangin. "Patawarin mo ako sa lahat." Pagpapatuloy niya, ang boses ay nagsimulang manginig. "Sa bawat araw na pinaramdam ko sa iyong hindi ka mahalaga, sa bawat salitang binitiwan ko na nakasakit sa iyo, patawarin mo ako dahil naging bulag ako. Dahil ang nakita ko lang ay ang galit ko sa ama ko, at hindi ko nakita ang babaeng nasa harap ko na pala, na tahimik na nagmamahal at nasasaktan." Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa mga mata ni Castor. Ang mga luhang 5 taon niyang itinago ay malaya na ngayong dumadaloy. "Kung alam ko lang sana, kung sinabi mo lang sana, natakot ako." Umamin si Amihan. Ang mga luha ay dumadaloy na rin sa kanyang mga pisngi. "Natakot akong maging pabigat. Natakot akong kunin sa iyo ang pagkakataon mong maging masaya." "Masaya?" Mapait na ngumiti si Castor. "Sa tingin mo ba naging masaya ako?" "Amihan, 5 taon akong namuhay sa impyerno. Araw-araw, dala-dala ko ang bigat ng pag-aakalang dahil sa akin, pinili mong sumuko. Ang kalayaang ibinigay mo sa akin ang naging pinakamatinding kulungan ko." Sa sandaling iyon, ang lahat ng pader sa pagitan nila ay tuluyang gumuho. Walang nagawa si Amihan, kundi ang humikbi. Isang hikbi na naglalaman ng lahat ng sakit, lungkot at pag-iisa na kinimkim niya sa loob ng maraming taon. At sa unang pagkakataon, ginawa ni Castor ang nararapat. Niyakap niya si Amihan. Isang yakap na mahigpit, puno ng lahat ng hindi niya nasabi. Isang yakap na nagsasabing, "Patawad. Salamat. At narito na ako." Gumanti ng yakap si Amihan. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa dibdib ni Castor. At doon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, sa harap ng dagat na naging saksi sa kanyang pag-iisa, sa wakas ay naramdaman niyang hindi na siya nag-iisa. Kinabukasan, formal na ipinakilala ni Amihan si Castor kay Sinag. "Sinag, anak," sabi ni Amihan, nakaluhod sa harap ng bata. "Naaalala mo ba yung sinabi ni Mama na si Papa ay isang bituin sa langit?" Tumango si Sinag. "Minsan, anak, ang mga bituin bumababa sa lupa para makasama tayo," sabi ni Amihan. Ang mga mata ay nakatingin kay Castor. "Siya ang Papa mo." Tinitigan ni Sinag si Castor mula ulo hanggang paa. Pagkatapos ay ngumiti ito. Ang ngiting iyon, na minsan nang nagpatigil sa mundo ni Castor, ay muling nagbigay liwanag. Nakaluhod din si Castor. Hindi niya alam ang sasabihin. Paano ka magsisimula? Paano mo pupunan ang 5 taong nawala? "Hi, champ!" sabi na lang niya. Ang boses ay garalgal. Hindi sumagot si Sinag. Sa halip, lumapit ito at niyakap si Castor. Isang maliit na yakap
na nagpabuo sa lahat ng basag na piraso sa puso ni Castor. Niyakap niya pabalik ang kanyang anak. At sa unang pagkakataon, sa loob ng 5 taon, naramdaman ni Castor na siya ay tunay na nabubuhay. Nang maghiwalay sila ng yakap, tumingin si Castor kay Amihan. Ang mga mata ay puno ng isang pangako. "Umuwi na kayo sa akin, Amihan." Pakiusap niya. "Sa amin. Buuin natin ang pamilya natin." Tumingin si Amihan sa lalaking minahal niya ng patago at sa anak na bunga ng kanilang nasirang simula. Ang mga luha ay muling tumulo sa kanyang mga mata, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na dahil sa sakit. Ang pagbabalik sa Maynila ay hindi isang pagbabalik sa nakaraan. Ito ay isang paghakbang patungo sa isang bagong simula. Ang unang pagtatagpo ni Don Lino at ng kanyang apo ay isang eksenang hindi malilimutan. Pagpasok ni na Castor at Amihan sa mansyon, kasama si Sinag, naroon ang matanda, naghihintay sa sala. Si Don Lino Sarmiento, ang kilalang bakal na hari ng korporasyon, ay tila isang ordinaryong lolo na ninenerbiyos. Sabi ni Castor kay Sinag, itinuturo ang kanyang ama. Naglakad si Sinag palapit sa matanda, walang takot, puno ng kuryosidad. "Kayo po ba ang tatay ni Papa?" Tumango si Don Lino, hindi makapagsalita. Ang mga mata ay nakatuon lamang sa bata. Ang batang kamukha ng kanyang anak. Ang batang nagpapatunay na sa kabila ng lahat ng pagkakamali, may magandang bagay na nabuo. Inilahad ni Sinag ang kanyang maliit na kamay. "Sinag po, mana po." Sa simpleng kilos na yon, ang huling pader sa puso ni Don Lino ay gumuho. Binuhat niya ang kanyang apo at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, isang tunay na ngiti ng kaligayahan ang sumilay sa kanyang mga labi habang niyayakap ito ng mahigpit. Nakatingin sa kanila sina Castor at Amihan, magkahawak kamay, ang mga puso ay puno ng pasasalamat. Ang mansyon, na dating malamig at walang buhay, ay unti-unting napuno ng init at tawanan. Ang saradong silid ay muling binuksan, hindi para maging isang dambana ng kalungkutan, kundi para maging isang tunay na silid ng mag-asawa. Ang mga almusal ay hindi na tahimik. Napuno ito ng mga kwento ni Sinag tungkol sa kanyang mga bagong laruan at mga tanong na walang katapusan. 1 buwan pagkatapos ng kanilang pagbabalik, ginulat ni Castor si Amihan. Sa hardin ng mansyon, sa ilalim ng mga kumukutitap na ilaw, nag-set up siya ng isang maliit at pribadong seremonya. Naroon lang si Don Lino, si Clara, ang tapat na kaibigan ni Amihan, at si Sinag, ang kanilang best man. Muling lumuhod si Castor sa harap ni Amihan, ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa utos ng ama. Kinuha niya ang kamay nito. "Amihan Reyes," sabi niya. Tinititigan ito sa mata. Walang kontrata, walang negosyo, walang pilitan. Sa harap ng mga taong pinakamahalaga sa atin, gusto kong itanong ulit, pakakasalan mo ba ako? Hindi dahil kailangan, kundi dahil mahal natin ang isa't isa. Tumulo ang luha ni Amihan, mga luha ng purong kaligayahan. "Oo," bulong niya. "Oo, Castor, pakakasalan kita." Isinuot niyang muli ang singsing sa daliri nito. At ang halik na sumunod ay hindi na malamig at walang pakiramdam. Ito ay puno ng pagmamahal, pangako, at ng init ng isang pamilyang sa wakas ay nabuo. Ang kapehan ng pag-asa sa Talaaplaya ay hindi nila ipinasara. Sa halip, ginawa nila itong isang pundasyon para tulungan ang mga single mothers sa bayang iyon. Naging simbolo ito hindi lang ng kanilang pag-asa, kundi ng pag-asa na rin para sa iba. Ang sakit sa puso ni Amihan ay nanatili, ngunit hindi na ito isang hatol ng kamatayan. Sa tulong ng pinakamagagaling na doktor na kinuha ng pamilya Sarmiento,
Naging kontrolado ito. Naging paalala na lamang ito ng kanilang pinagdaanan at kung gaano katatag ang pagmamahal na nagbigay sa kanya ng lakas para mabuhay. 1 taon ang lumipas. Bumalik silang tatlo sa Talaaplaya. Hindi para takasan ang nakaraan, kundi para balikan ang lugar kung saan sila muling nagsimula. Habang papalubog ang araw, naglalakad silang tatlo sa dalampasigan, magkahawak kamay. Si Sinag ay masayang tumatakbo sa pagitan nila. Habang hinahabol ang mga papalapit na alon, niyakap ni Castor si Amihan mula sa likod. Ipinatong ang kanyang baba sa balikat nito habang sabay nilang pinapanood ang kanilang anak. "Salamat," bulong ni Castor sa tenga ni Amihan. "Para saan?" tanong ni Amihan. Isinasandal ang kanyang ulo sa dibdib ni Castor. "Sa lahat," sagot ni Castor. "Salamat sa paglaban, salamat sa pagpapatawad, at salamat sa pagbibigay sa akin ng sarili kong sinag." Ngumiti si Amihan. Isang ngiting abot hanggang sa kanyang mga mata. Sa wakas, pagkatapos ng lahat ng unos, narating din nila ang kanilang Talaaplaya, ang kanilang sariling baybayin ng mga bituin, kung saan ang bawat pangarap ay posible at ang pag-ibig ay tunay at walang hanggan. At dito po nagtatapos ang kwento ni na Castor, Amihan, at ng kanilang munting si Sinag. Isang kwentong nagpapatunay na ang tunay na pag-ibig ay hindi pagsuko, kundi paglaban. Hindi pagkamakasarili, kundi pagsasakripisyo. At higit sa lahat, ang tunay na pag-ibig ay may kakayahang magpatawad at maghilom ng kahit gaano kalalim na sugat. Ang aral ng kwento ay simple lang po. Minsan, ang mga pinakamabigat na desisyon na ating ginagawa na inaakala nating para sa ikabubuti ng iba ay kailangan pa ring samahan ng katotohanan. Dahil ang pagmamahal na itinayo sa lihim ay maaaring gumuho, ngunit ang pagmamahal na itinayo sa pagpapatawad at pag-unawa ay mananatiling matatag magpakailanman. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwentong ito. Ano po ang masasabi ninyo sa naging kapalaran ni na Castor at Amihan? At anong klaseng kwento naman po ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click ninyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.